Isang magandang araw sa ating mga tagapanood sa ating channel. Ang pangalan nito ay ang the, the Pearl of Great Price. At niloob ko na sa tulong ng Panginoon ito maging pangalan ng ating channel name dahil nga sa naniniwala ang inyong lingkod na hindi pa talaga naihahayag ang lahat ng katotohanan na ating pinag-aaralan sa kasalukuyan. Meron pang mga natatago na mga katotohanan na hindi pa natutuklasan ng maraming mga anak ng Diyos. At katunayan yan, marami tayong paniniwala sa kasalukuyan na gusto kong ituwid sa liwanag ng salita ng Diyos sa buong konteksto ng Biblia. At kung kayo ay isang uri ng mananampalataya na mayroon kayong critical mind, ibig sabihin mayroon kayong kaisipan na handang magsaliksik, kayo ay welcome sa channel na ito. Pero kung kayo ay mga Kristiyano na sa tingin nyo wala na kayong dapat malaman pa at kontento na kayo sa kung anong mayroon kayong kaalaman at paniniwala, pwede nyo lampasan ang channel, i-ignore nyo lang yung channel na to at hayaan natin ito sa mga taong gustong magsaliksik ng mas malalim na katotohanan na matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Unang-una ko lang gustong ibigay sa inyo, wala pa talaga tayong lesson. Although may nakahanda akong mga lesson, pero gusto kong maging opening natin is yung mga maling paniniwala patungkol sa mga natutunan natin sa Biblia na itinuro sa atin ang ating mga tagapanguna, mga nakaraang mga panahon. Ano yon? Una na gusto kong pasubalian na maling paniniwala ng maraming mga Kristiyano or maaring lahat ng Kristiyano ay ganito ang paniniwala. Na kapag daw ang isang Kristiyano ay namatay, siya ay diretso na sa langit. At pag siya ay mananampalataya, sa langit siya diretso pag namatay. At kapag naman hindi mananampalataya, ay sa impyerno ang diretso ang punta. Yan yung paniniwala ng maraming Kristiyano. At yan din yung kinagisnan ko paniniwala sa maraming iba't ibang grupo ng pananampalataya. Pero sa biyaya ng Diyos, inilahad ng Diyos sa kanyang salita na mayroong magandang paliwanag patungkol dito na ito ay isang maling paniniwala. Ano kung bakit maling paniniwala ito? Sapagkat ang tao pag namatay, ayon sa Biblia, gusto kong tingnan natin mabuti na sa liwanag ng salita ng Diyos. Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sabi doon, "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it." Sinabi ni Haring Solomon sa kanyang aklat sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 na ang alikabok ay babalik sa lupa kung saan ito galing, at ang espiritu o ang kaluluwa ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang kaluluwa po at espiritu ay magkaibang kalagayan. Magkaiba sila ng personality. Dahil bakit ko sinabi na ang kaluluwa at espiritu, ang kaluluwa at katawan, liwanagin natin na ang katawan at ang kaluluwa ay magkaiba. Hindi sila iisa. Dahil unang-una, kaya sila magkaiba sila ng pinanggalingan. Pangalawa, magkaiba sila ng pupuntahan. Yan, makita natin Sabi sa aklat ng Ecclesiastes, ang katawang lupa natin kapag daw namatay ay babalik ito sa lupa kung saan galing. Ibig sabihin, ang ating katawan ay galing sa lupa at pag namatay ang ating katawan o pisikal na katawan, babalik lang ito sa lupa. Samantalang ang ating kaluluwa o espiritu ay galing siya sa Diyos at babalik din siya sa Diyos kapag naghiwalay na ang kaluluwa at ang katawan. Maghihiwalay sila at sila'y babalik kung saan sila galing pareho. Ang katawan, sapagkat ang katawan ay galing bahagi ng lupa, ang katawan ay babalik sa lupa, at ang mangyayari, ang kaluluwa ay babalik sa Diyos sapagkat ito'y galing sa Diyos. So anong kinalaman nito sa paniniwala na ang mga Kristiyano daw pag namatay diretso sa langit at ang mga hindi mananampalataya ay diretso sa impyerno? Unang-una po, dapat nating liwanagin na ang pagpasok sa langit o ang pagpunta sa langit ng isang tao ay mayroon pong requirements. May dalawang bagay na pwedeng pagdaanan. Dalawang bagay lang ang pwedeng pagdaanan
ng tao para siya mapunta sa langit. Para siya makapasok sa langit. Ano yung mga proseso na yan? Sa aklat ng 1 Thessalonians, sinasabi dito, may binabanggit dito si Apostle Paul, sabi diyan, sa chapter 4, verse 15, sabi dito, "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." Sabi ni Apostle Pablo diyan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 na sinasabi ko sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na tayong mga buhay ay hindi kailanman tayong mga natitirang buhay sa pagdating ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa mga namatay. Sabi doon sapagkat sabi sa verse 16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." So may dalawang dadaanan pala para ang tao makapasok sa langit. Ano yon? Unang-una, yung binabanggit natin na rapture. Yan, sabi doon. Sa 16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." Rapture o kaya ay resurrection. Doon sa rapture, ito ang sabi sa rapture, anong gagawin? Sa verse 17, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Ang kaibahan ng resurrection sa rapture is, sa resurrection, bubuhayin muli yung mga namatay kay Kristo. Bubuhayin ang lahat ng mga pinili ng Diyos from the Old Testament and to the New Testament, at kahit pa yung mga hindi pa pinapanganak. Sa panahon ng katapusan ng mundo, mauuna po ang resurrection bago ang rapture, kasi may mga nagtuturo na nauuna daw ang rapture at huli ang resurrection. No. Maliwanag ang sabi diyan na hindi tayo mauuna kung yung mga buhay na aabutan ng Panginoon ay hindi mauuna doon sa mga namatay. Uunahin bigyan ng pansin ng Panginoong Kristo sa panahon ng katapusan ng mundong ito ay yung mga namatay kay Kristo, sila muna yung bubuhayin. Na binabanggit diyan na paanong pagbuhay doon, sabi doon sa resurrection, ito yung proseso sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, itong sinasabi ng Biblia. Sa verse 51, "Behold," sabi niyan, 1 Corinthians chapter 15, verse 51, "Behold, I show you a mystery," sabi diyan, "We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." Sabi ni Apostle Pablo na sa huling panahon, sabi niya, hindi lahat mamamatay, pero lahat tayo babaguhin. Sa isang kisap mata, in a twinkling of an eye, pagtunog daw ng huling trompeta. Sapagkat tutunog ang trompeta at ang mga patay ay mabubuhay muli sa walang kapintasan na katawan. At sabi diyan, sabi ni Pablo, yung mga buhay, "and we shall be changed," sabi ni Apostle Pablo. "For this corruptible," sa verse 53, "must put on incorruption, and this mortal must put on immortality." Balik tayo sa tanong na bakit naniniwala ang inyong lingkod na hindi dumediretso sa langit ang mga Kristiyanong namamatay? Kasi nga, kinakailangan dumaan sila sa dalawang proseso. It's either na resurrection or rapture. Bakit kailangan dumaan pa doon, Pastor? Una, dahil sapagkat tayo ay nasa ating katawang panlupa pa. Ang taong namatay, babalik ang kanyang katawan sa lupa at ang kanyang kaluluwa, yung espiritu, ay babalik sa Diyos.
mabubulok yung katawan, hahalo uli sa lupa yan sapagkat galing siya doon, ang ating katawan. Ang umaakyat po sa langit, sa piling ng Diyos, ay yung kaluluwa. Yun po ay sapagkat ang kaluluwa natin, inuulit ko, galing sa Diyos. It is a normal thing na ang kaluluwa ay bumalik sa Diyos sapagkat doon siya galing. At it is a normal thing also that the body will return to dust sapagkat ang katawan natin ay galing din sa alikabok at galing sa lupa at babalik sa lupa. So ngayon, para ang isang tao ay makaakyat sa langit, hindi siya makakaakyat sa langit nang wala po siyang katawang panlangit. Sapagkat ini-emphasize po diyan sa 1 Corinthians chapter 15 na mayroong katawang panlangit at mayroong katawang panlupa. Sa 1 Corinthians chapter 15 ay sinasabi dito na verse 48. As is the earthly, such as are they also that are earthly, as is the heavenly, such are they also that are heavenly. 49. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Now this is say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Hindi daw po pwede na yung ating katawan ay makaakyat sa langit sapagkat flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, pag namatay ang tao po, normally, babalik ang katawan sa lupa. Hindi po aakyat sa langit. Ang umaakyat sa langit ay ang ating kaluluwa. Makakaakyat lang po tayo sa langit. Kasi nga, pag dumating na, kunyari dumating na ang huling panahon, bumalik ng Panginoon Jesucristo, nagkaroon na ng resurrection, ang gagawin po ng Panginoon, sang-ayon sa Biblia, ay bubuhayin yung mga namatay kay Kristo. At ito'y yung kanilang katawan. Hindi natin alam kung paano gagawin ng Panginoon, pero bahala ang Panginoon kung paano proseso ang gagawin niya ng pagbuhay o sa resurrection. The word resurrection means re-instructuring o muling pagbubuo. Yan. Bubuuin muli yung ating katawan. At pagkabuo, itatransform ng Panginoon yung ating katawang panlupa patungo sa katawang panlangit. Yan. Mula po sa incorruption patungo sa incorruptible. Incorruptible. May binabanggit sa Bible na incorruptible body, heavenly body. Yan po yung mga binabanggit yan. So magiging incorruptible body tayo. Pag naging incorruptible body na tayo, isusugo ng Diyos uli yung kanyang kaluluwa na umuwi sa piling ng Diyos malaon ng panahon. The same soul na umalis sa katawan, yun din yung kaluluwang babalik doon sa kanyang dating katawan at muli silang magsasama. This time, magkaiba na ang sitwasyon. Kasi nung una, nung ipanganak yung tao, yung kaluluwa ay banal, pero yung katawan ay makasalanan. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya makita natin, may pag-aaway yung kaluluwa at saka yung physical na katawan. Hindi sila magkasundo eh. Minsan mas nangingibabaw yung kagustuhan ng laman kaysa sa kaluluwa o sa espiritu. Kaya nga tayo ay naging makasalanan. Muling sa huling panahon, sa panahon ng resurrection, magsasama uli yung kaluluwa at yung ating physical body. This time, yung ating kaluluwa na banal, bumalik uli siya at yung ating katawan ay hindi ng katawang makasalanan kundi isa ng katawang banal na binago na ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tawag diyan ay hindi lang incorruptible body, tinatawag din niyang heavenly body. Yan yung katawang panlangit. And through that process, saka palang aakyat sa langit ang mga anak ng Diyos. Second question is, may mga tao na ba sa langit? Yes. The answer is yes. A big yes. Alam natin sa Biblia na mayroon ng mga kinuha ang Diyos. Si Enoch, nakarecord yan sa Genesis, na kinuha ng Diyos si Enoch, chapter 5 ng Genesis. Enoch walked with God, and God took him. Kinuha ng Diyos si Noah. Anong proseso kaya ang dinaanan ni Noah? Kasi kailangan yung dalawang proseso. Ang prosesong dinaanan ni Noah na pinaniniwalaan ko is rapture. Binago ng Diyos, translated body ang ginawa. Hindi na niresurrect si Noah kasi si Noah naman ay hindi namatay physically. Pinalitan na lang ng Diyos ng heavenly bodies yung kanyang physical body. Kaya si Enoch ay nakaakyat sa langit. Sino pa? Si Elijah. The same si Elijah. Di ba?
sa aklat ng mga hari ay nirapture si Elijah. Hindi naman namatay si Elijah, kinuha siya ng chariot of God. So hindi niya kailangan dumaan sa resurrection. Ang pinagdaanan niya ay translation or pagbabago ng katawan from mortal body into immortal body. Kaya may mga tao na, ano pa yung mga tao na sa langit? Yung mga binuhay sa panahon ng pagbangon na maguli ng ating Panginoon during the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nangabuksan ang mga libingan, maraming mga patay ang nagsibangon at sila yung mga dinalang bihag ng Panginoon ayon naman sa Ephesians chapter 4. When He ascended on high, He led captivity captive. So may mga tao na po sa langit at sila'y dumaan. Yung mga nabuksan ng libingan, surely, for sure dumaan sila sa proseso ng resurrection. Ito yung nangyari sa after na mabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo. Kaya po, yung paniniwala na kapag namatay ang isang tao diretso sa langit, yan po yung maling paniniwala mga kapatid. Hindi yan nakakalugod sa Panginoon. Kaya yan ang subject ng ang purpose ng ating channel ay ituwid yung mga maling paniniwala. At the same time, mayroon tayong mga pag-aaral na hindi pa niyo siguro napapakinggan kahit sa ang pulpito. Ito po ay bunga ng malalim na pag-research ng inyong lingkod. Sana ang mga susunod natin na mga upload na mga aralin ay inyong tangkilikin para sa ikalalawak at ikalalaganap ng gawain o ng salita ng Diyos at sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat.